Ito po ang nangyari, na indyan po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message, and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. Bigong matuloy nitong nakaraang Huwebes at Biyernes ang pagkikita sana ng prosecution at defense para pagkumparahin o paghambingin ng mga dokumentong ihaharap bilang ebidensya sa impeachment trial. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, hindi natuloy ang nasabing pagpupulong nila ng depensa kahit may direktiba na para rito ang korte. Naghintay sila buong araw noong Huwebes, ngunit hapon na sila nakatanggap ng mensahe mula sa depensa na nagsasabing August 14 na lang sila magkikita. Iginiit ng private prosecutor na malinaw naman ang naunang direktiba ng presiding officer na dapat idaos ang pulong nitong nakaraang Huwebes o Biyernes. Tinawag niya itong bad faith dahil aniya malinaw na nagbigay ng tiyak na mga petsa ang presiding officer para rito. No, the text message is even more disturbing because apart from saying sa August 14 na lang, they even disclaim the fact that this honorable court said Thursday or Friday last week. That is bad faith, Your Honor, because sinabi ng presiding officer ang specific dates, Thursday or Friday last week. Binanggit rin ni Attorney Capunan na nagdahilan pa umano ang kabilang panig. Nakapos sila sa mga abogado at walang sapat na oras para sundin ang utos ng korte na makipagkita at mag-ayos ng mga dokumento bago ang paglilitis ngayong araw. We heard on an interview that they did not have enough lawyers and could not follow the directive of the presiding officer. 15 lawyers for the defense, for the respondent. They did not have enough lawyers, nor the time to comply with the directive of this honorable presiding officer. Paglilinaw naman ni Attorney Christine Ferrer na hindi na kailangan ang hiwalay na paghahambing sa higit 4,000 dokumento o ang acknowledgement receipts para sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa labas ng korte. Aniya, maaari namang dumaan ang mga ito sa tamang proseso ng pagpapatunay sa paglilitis. There's no need for us to actually compare the exhibits just so we can arrive at a stipulation that this and that are the same. And also, Your Honor, with regard to the identification of the witness of the exhibits, that goes into the witness competence. Now, we did not stipulate here in open court that the witness is competent to identify the exhibits, Your Honor, kasi hindi naman ho namin kilala ho yung taga-COA. Git pa ni Attorney Ferrer, trabaho ng kabilang panig na patunayan sa harap ng impeachment court ang competency ng kanilang saksi. Dahil dito, hindi sapat na basta lamang sabihin nila na okay na o payag na sila rito, kaya kailangan pa itong dumaan sa tamang proseso at pagtatanong sa paglilitis. Kahit pagamitin ho namin yung exhibit namin, kung hindi naman ho competent yung witness nyo to identify those exhibits, it will still be a waste of time. It will be useless. Bilang pa siya sa mga ito, sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero na sa halip na magkaroon pa ng pulong ang dalawang panig, maaari nang isumite ng depensa ang mga dokumento upang ang impeachment court o ang bawat senator judge na mismo ang maghambing o magsuri sa mga ito. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked pieces of evidence during pre-trial, kasi apparently meron kaming pre-marked pieces of evidence from the prosecution, but not all the pre-marked pieces of evidence from the respondent. So in lieu of meeting, kindly just submit that, Attorney Christine, so that we can do the comparison ourselves, either as a court or through the individual senator judges. Nagpatuloy ang paglilitis sa pangalawang Pangulo ngayong araw sa muling pag-upo sa witness stand ni Sailin May del Campo, State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.